Kamusta mga kabyanan? Sa liwat dalayaw ng Ginoo nga makabalik mga kitaliwat ka makigupod sa inyo sining aton ginatun-an sa aton series of studies na hanungod sa pagkilala gid sa aton Ginoo Kristo. Kani dalayaw ng Ginoo nga liwat may kayunan kita nga sa diin aton liwatin na nga matalupangod kag ginaagda ko gid ikaw abyan nga mamati gid ikaw kay importante gid ini para sa imo. Sa bagay amo ining ako nya prayer kag handom nga sa diin magalambot gid sa imo ang kaluwasan. Sa aton na naton sa nagliligad nga duwa naton ka serye nga ang kaluwasan hindi naton pag-asyumon. Hindi kita magsiling nga basi luwas man ko o kung bahala na lang ang Dios dakon magatubangay kami kung makapasar ko sa iya kiluhan. Kay ti madamo gyapon sa pangunahuna nga ang kaluwasan niya dapat tinguhaan gid naton nga maangkon. Ang isa gid ka common biya pagpati nga paagi sa atong ginahimo nga maayo kiluho na sa Ginoo sa pila ka adlaw kun o kun timbangon no kun makapasar kita sa aton mga hinimuan. Apang ang Biblia naghambal sa aton bangod kita makasasala, hindi kita makalambot sa ginharian sang Dios. Si Pablo naghambal sina that all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Ti bangod sina wala kita sang kasiguraduhan nga maangkon naton ang kaluwasan sa aton kalag. Kag sa nasiling ko na importante ini kaayo nga topic mga kabyanan. Importante ini nga isyu nga dapat naton nga itagaan sa pagtalupangod kay nahanungod ini sa aton niya kalag nga ang pamangkot dira kundi kita mapadulong sa tion nga madula kita sining kalibutan. Ti duwa lamang ka lugar ang hinambal sa Biblia, langit o kun impyerno. Kag abyan dapat ni muna preparahan. Kay hining duwa ka lugar sigurado gid nga dira magakadto ang tao. Ang isa, mo ang kalangitan, kaupod sa Dios, sigurado ginabyan bago ng Biblia ya, naghambal gid sa aton niya sang iya pagpabatuod nga ang Dios naghatag sa aton sang kabuhi nga walay katapusan. Amoy nang una nga serye nga aton natun-an sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Naginhambal ni Apostol John nga ang Dios may ara nga dulot para sa aton. Ang iya gift amoy na ang eternal life. Sa bagay maginhambal man ni Apostol Pablo sa Romans 6:23 that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So ang Biblia naghambal gid nga may ara ginhatag ang Ginoo sa aton. Kay gitmes natapos na kay ginhatag ya mo. Wala naghambal ang Biblia nga mahatag pa siya. Kundi gintagaan niya kita, wala sang pili ano man ang aton rasa, kulor, relihiyon, kung ano man ang aton status sa kabuhi naton, ang gugma sang Dios ya para sa tanan. Amo na nga nagawali diri kami kag ang hinimo alagad nga nagauyang kita sang tinion para lamang nga maintindihan nimo abyan. So pila ka adlaw kun madula ka sining kalibutan ka magkadto ikaw iya dito sa linang nga kalayo, wala gid ikaw sang basulon. Kay tigin tagaan na kita sang Ginoo sang choice. Kag ara sa aton ang pagdesider kung bala kita magbaton sa Ginoo o kung hindi. Pero I understand, no, nakaintindihan ko man, sa ginsiling ko na sa nagliligan, nga hindi basta-basta nga saligan mo ang isa ka persona kung hindi mo gid siya nakilala. Di madamo man sa atong tuod nga nagasiling nga ginakilala ko man si Kristo nga akon manluluwas, kay siya ang namatay sa cross, sa bagay sa aton sa Pilipinas, ti ginaselebrar naton ang duwa ka dagko iyang makabig naton nga event, no, sa kada tuig, ang pagkatao sa atong Hesus Kristo, kag ang iya pagkamatay. Ining dalagko nga natawag naton events nga dako gid nga selebrasyon na masubo lang kay kisa hindi ang Ginoo ang sentro sinang celebration. Pero bangod sina agapakilala, mahalos kita halabin na kita mga Pinoy, nagapati man kita nga may Dios ng kalibutan. Well, hindi man kurtanan pero most of all, no? Most of us believe nga may ara gid ang Dios sa kalibutan. Kay si Kristo nagkari kag sa diin namatay siya sa krus sa Kalbaryo agud bayaran ang aton mga sala. Apang sa likod sina, ang aton niya nga pagsalig sa Ginoo daw hindi gid piho. Kay ti luwas nga may ginakilala kita ya nga Kristo matuod nga manluluwas, pero damo pa kita sang ginasaligan nga manluluwas man naton. Ti amo na nga ginapangabay ko ikaw nga magtuon gid sa Biblia para imo gid mabalaan o kung imo gid maintindihan nga lamang kay Kristo Jesus ang kaluwasan. Kag amo ini ang witness sa aton sang pulong sang Ginoo. Gisulat na ina ni John, no, sa 1 John chapter 5 verse 9 to 13. Nga kung batunon naton ang witness sang tawo,
Nga hindi naton pagbatunon ang witness ng Ginoo, ang iya ginapahayag sa aton. Kag ang Ginoo nagpahayag nga naghatag siya sa iya bugtong nga anak, nga mo si Kristo Jesus, nga kung batunon naton siya, kay ara sa iyang kabuhi, maangkon naton ang eternal life. I pray to this point, nga naintindihan na imo abyan, o kung naintindihan na nimo, kung ano ang eternal life nga ginhatag sang Ginoo. Kaya ti masamit na mamatian, no? Everlasting life, o kung kabuhi nga wala katapusan, kaya madamo mo sa atong kapati, bangod siguro nga reliyoso kita, nga kung mamatay ang sa katawo, ti ma-rest in peace siya. Sa bagay ni Blang RIP, no? Damo ginagahambal sinibisan sa social media, nga kung may mamatay gani, masiling nga condolence, kag RIP. Pero dako nga pumangkot, makapahuay kagidahan sa kalangitan, ano ang aton seguridad, ano ang aton mahambal, nga ang masiling kita ng isa katao makapahuway. Kay tutuod lang, kung wala kaya kay Kristo Jesus, hindi gid ikaw makapahuway. Tibisan si Apostol Pablo naghambal gid na those who died in Jesus. Ti ko namatay kita ya sa kay Kristo Jesus but hambalon ko namatay kita nga may Jesus kita sa aton kabuhi. Hindi kilala naton siya aton personal manuluwas. Now ang aton diri katuyuan niya, personally ako katuyuan, nga ipakilala sa imo si Kristo Jesus. Agud masaligan mo siya sang bugos. Kay siguro daw buka kita nga plaka nga liwat-liwat ginhambal ta nga kinanglan gid no nga makilala naton kung sino si Kristo Jesus. Nga kung bag-o naton sa liga ng isa ka persona, dapat nakilala ta siya sang lubos. Kaya ang pagkilala mag-aabot lamang na sa tinion nga aton ginahinguyang sa pagkilala sina nga tao. Kasubong blas nga akon nga ilustrasyon no, kay liwaton ko nga kung may nagapanguluyag sa imo labi na sa mga dalaga, hindi lang basta-basta nga sunggaban mo. Kilalahon mo anay, kay basi matiplang ka bala. Ti ang imo nga pagsalig, nagadipindi man na sa imo pagkilala. Hindi ba? So, sa masiling ko, bisan matuod nga damo sa aton nga gapati sa Dios, pero katon pagsalig nga maluwas ta. Kaya ti ko pamangkuton mo, siguro madamo nga, ti siguro ka karon, kung mamatay ka, mapalangit ka, madamo sa aton na mag-aang-ang. Matamalon, hindi kita kasabat sina. Kay man nga siguro hindi tagid na saligan si Kristo nga itong manuluwas. Pero kung matutuod mo siya nga nakilala, nga amo lamang siyang manuluwas sa saligan ni mo, right away makasiling ka, oh yes, subong bisan kuha ano kasang Ginoo, I am sure I will be with Him in heaven and for all eternity. Gani gina pangabay ko ikaw mag-upo diri sa aton, kag aton tukibon ang maginhambal ya sa iya mga apostoles, no? Ang first-hand information, amo ni pulong sang Ginoo, kay ti damo na nga daan sa mga nagwali nga daw hindi amo kung pamatian ta. Bisan nga atong Ginoo Kristo sa Matthew 24, nag-warning sa aton nga maabotan tinion, pag-ari na kita sining mga inadlaw, nga madamo na sang hindi insakto ang ila ginhambal, madamo sa mga false Christ siling sang Ginoo naton, basablang Matthew 24, madamo sa mga false Christ nga mag-aabot kag magatip lang sa mga katawhan. Amo na nga kung di ka di mamati sa akon, gina-encourage ko lang ikaw nga magbasa sa Biblia, especially ang Book of John. I believe na wali na ako ni sa radio, pero kwaon taliwat rin at random ang inatudlo din ni John na hanungod kay Kristo Jesus. Nga masiling ko na, kay bangod rin sa nauna nga bersikulo nga itong pagbasahon, sa John chapter 20, verse 30 and 31, ari ang pamahayag ni John. Sila niya, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. So kung mo dra lantawon ang ginhambal ni John, nga siling niya, damo sa mga butang nga ginhimo ang atong Ginoo Kristo. In fact, ginhambal niya din, no? Damo sa mga signs, mga milagro, kabadaw pa sa mga butang ipanghimo niya, sa kaupod, kaupod sa iya mga disciples, nga siling niya way nasulat sa sininga libro. So it means damo pag sa mga butang nga ginhimo sa Ginoo nga wala na record ri sa Bible. Ti amo na guro nga sa iban, ti amo na guro basi kon gintugyan niya sa isina nga wala na sulat, ginhambal man kay Peter nga kahubulo sa akon o kung ginhambal sa iya Iloy nga ikaw ang Misaya. Ang butambolon diri sa ginhimo ni Kristo Jesus, amo ang mga ginpanghimo niya, dala na mga milagro, ang ginkadtuan niya mga lugar, pero wala diyan naghambal sa iya gitugyan. Kaya ti sa bagay klaro man ang Biblia nga ang nagbulos kay Kristo iya, among balaan nga espiritu, among yang gin-promise siya. Nga kung maghalin ako sa John chapter 15, 16, 17,
ipadala ko ang balaan nga Espiritu. Amo na nga subong nagakabuhi kita sa time sa Holy Spirit. Kaya ang butang balon siya ang vahikar o konsalin ni Kristo sa sinaduta. Hindi ang tao. Kasi siyempre, kung tao ang ginbinlan, hindi na siya makaminister sa aton tanan. Kahit yung tao ya, wala asang natawag natin omniscience, wala sa tanan nga hibalo, wala sa omnipresent or omnipotent, no? Inang tatlo bala ka karakter sa Ginoo nga He is everywhere, He is all-knowing, and He is all-powerful. Ang Holy Spirit kay Diyos man, kahit hindi ba, ang atong natuuhan niya nga Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are actually, natawag natin, member of the Godhead. May gahom sila sang Diyos. So, amo na nga, ang balaan nga Espiritu ang inbulos sa kay Kristo Jesus. However, kung imo lang taon din sa ginhambal sa Ginoo, sa kay Apostol John, sa John chapter 21 verse 25, last verse na, and there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written, every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written therein. Ang ito ginaginhambal ni John sa John chapter 20, verse 30, nga, hindi tanan na ginhimo sang Ginoo na record sa sini nga libro o kung siling pakita nga Biblia. Kay ginmention ni John sa verse 25 nga nabasa sa subong, nga kunang tanan nga butang nga ginhimo sang Ginoo ang details nga ginhimo. O sa masiling bita no sa bisan sa 3.5 years lang nga pagministry niya. Tisilin ni John ang tanan nga ina hindi makaigo sa isa ka libro. Ano yang kadako sang Bible taguro kon pinanulat iban. Galing ang butang mulo ni John dira kun mo intindihon dira sa verse 31, but these are written, gusto ko tagaan mo na sang atensyon na biyan, no? These are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. Naaradra ang ginahambal ni John yang importante kayo, no? First-hand information. Hindi nga ginhambalan sa tao, amo ganin nga kung may gawali dira, hindi kailangan tayo nga magpati-pati. Kung si Pablo pa, niya mas mayo pang mga taga-Berean sa taga-Thessalonica. Kaya ang taga-Thessalonica, kung anong hambalon ni Pablo, pati sila dayon. Pero si Pablo, mas blessed ang taga-Berea, kay bago sila magpati sa akon, gina-check nila kung nara sa scripture. Namo man na kita makabiyanan, hindi na basta-basta kaya kung hambal dire, o kung sino niyo mabatian, i-check na sa scripture kung saktong inhambal niya. Amo na nga ay pinaka-importante kidya na magbasa kita sa pulong sang Ginoo personal. Hindi lang nga magpati-pati kita sa hambal sa mga religious leaders. No? Bisan dira sa tangob sa church, ginambalaw na sila hindi lang mo magpati kay bangod kami mga pastor nag-declare sila. Kundi chikapon niyo sa Bible kung sakto na amo na nga patihan ta di si John sila nga ginsulat ko niya agud tuuhan mo nga si Kristo, nga si Jesus, amo siya ang Kristo, ang anak sang Dios. Kag paagi sa pagtuo sa iya, maangkon mo ang kabuhi paagi sa iya ngalan. Kaya gali no? Tas way kinanglan gid nga kilalahon tagidya kung sino si Kristo Jesus. Kag actually ang reason ni John ya kung imo ba intindihon ang ginsulat niya sa John 20:31. Siya ang rason ko agin sulat kun ang akon nga libro agod nga magtuo ka nga ining Jesus nga amon nga ginapakilala sa inyo, amo siya ang Christ, no? Sa bagay ang Christ dira hindi na niya plido ni Lord Jesus Christ. Amo na yang iya yang natawag nga title, no? Kung yang pagkamatuod nga si Jesus. Kati ang ngalan nga Jesus ay human name na mo. Ti pagkadamo nga Jesus dahil sining kalibutan. Di ba? Bisa nga kita nga Pinoy, damo nga mga tao nga ginausar tang ngalan ni Jesus. Sa bagay tani, no? Hindi tatani niya pagamiton nga ngalan. Kaya ti balaan na yung ngalan. Kasi sometimes, may mga tao nga Jesus ilang ngalan, pero kabuhin lang daw, hindi may intindihan. Kag makabigtablano nga daw, mapahuyaan pangalan sa aton Ginoo. But Jesus is the human name. Kag si Christ ya mo nang iya deity o nang ang iya nga pagka-Diyos. Kag ginakilala sa iya nga Messiah. So si John diri nag-introduce sa aton nga si Jesus nga ining aton manuluwas nga ginakilala amo ni siya ang Kristo. Pag amo ni siya ang anak sang Dios. Wala na iya sa mga sinupod nga pinili nga subong daan nag-claim nga madamo nga mayara nga mga pinili nga anak sang Dios. Sa pagkatabo hindi lang diri sa Pilipinas. Kag amo nang ginwarning sa Ginoo sa John chapter 24 nga dapat mag-andam ta kay damo sa hindi matutuod nga Kristo nga nag-abot sa kalibutan. Matutuod nga Kristo
Sining si Jesus lang. That's why isa lang niya ang Christ, hindi damo ang Christ. Only one, si Lord Jesus Christ. Kaya silindri, kung matuuhan mo siya, maangkon mo ang kabuhi, paagi sa iyang ngalan. Maangkon mo ang kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga si John nag-declare, di ba, sa kitong nanto sa ligad, nga ang witness ang ginawa mo ini, sa 1 John chapter 5, verse 11, nga naghatag siya sa kabuhi nga walay katapusan. Kaya ining kabuhi nga walay katapusan, para sa iya anak, sa kay Lord Jesus Christ. Ang nakabaton sa anak may kabuhi, ang wala makabaton sa anak, di siyempre wala man siyang kabuhi. So bangot sini nga dinalan, rin naton tunano, kag mabalik kita sa Book of John, hindi sila nga tunan naton verse by verse. Actually, may ara ko na ginawali sa radio nga study of the Book of John. Importante mo na pamatian ninyo. Pero diri aton lang yan nga i-center ang aton nga atensyon sa kay Lord Jesus Christ. Kahit sa bugos nga testamento, even in the Old Testament, yun prophesy nga mag-aabot ang Messiah. No other than the Lord Jesus Christ. Kag sa New Testament, siya ang inapatuhuyan sang tanan. Bisan ang iyang mga disciples, even John the Baptist, nibla na siling, behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Even though nga may mga disciples si John, kagabi nila, nga si John among Messiah. Pero sila ni John, hindi ko yung Messiah. Ang magakari, no? After sining akong paghimo sining ministry, kag hindi gani ko takos, nga maghigot sang iyang higot sa sapatos. Kag siya yang mag-baptize, o kung magatugmaw sa aton, sa balaan nga Espiritu. And John was talking about the Lord Jesus Christ. Kag ang iya mga disciples, gin-introduce niya kay Lord Jesus Christ. Kag sa bagay, ang tanan ng mga disciples ni John, ginhatag niya kay Lord Jesus Christ. Amo ni sila mga apostles sa aton Ginoo. So atong lantawon dire, kung sino ang ginatumod sa Biblia, kag sino gali, si Lord Jesus Christ. So I invite you nga magbalik kita sa Book of John, chapter 1, hindi naman pag-ubuso ni verse by verse. Pero si John niya, kaya mo nang tuyo niya, balo ka kung gusto tayo intindihon ang Biblia, ang pamangkot dira amo niyo, ano ang butang balon sa nagsulat sini? Hindi nga ang kaalam tayang ginapadesider ta kung anong buot ang balon sini man. Nadra sila nagsala, ang madamo siguro yung nagatuon sa Bible, kay magbasa kita sa Bible, ang ato niya pamangkot niya, anong buot ko sinihang balon? Hindi na mo abyan, kundi anong buot ang balon sang nagsulat sini. Now, bangod may guide na kita ya, sa ginhambal ni John nga ginsulat ko niya, para nga makilala mo nga ining Jesus, nga akong ginasulat diri, amo ni siyang Misaya, amo ni siyang Savior. Pagpaagi sa pagtuo sa iya, maangkon mo ang kabuhi nga wala kay tapusan. No? Kag ginwitness mo na sa 1 John chapter 5. Halos tanan nga mga disipulo sang Ginoo, ang sentro sa ilang pagtudlo, si Lord Jesus Christ. Sila ni Peter, di ba sila ni Peter sa Acts chapter 4 verse 12, nga wala na sa ibang nga ngalan, neither is any other name given under heaven whereby man will be saved except in the name of Jesus Christ. So sinong ginwali ni Peter? Si Jesus. Sila ni Pablo, at ang tanan nga manuwali sila ni John, ang mga apostles, ang mga nagsulat sa Bible, even Luke, nakasentro tanan dira kay Lord Jesus Christ. Kag dapat amo man ina matabo sa aton. I know nga, kita mga Pinoy, nakilala na naton si Jesus Christ. Pero it would take, ginatawag lang naton nga, bugos yung pagkilala. Kaya kung hindi mo siya masaligan, nga ang hindi mo siya pagbatunon ng mga manluluwas, ay hanbangod niya, hindi mo siya nakilala. Ang pambangkot, makaluwas kibla sa imo. Kaya isa may mga nahambal nga, kamu yung mga baptist, batunon lang si Kristo, maluwas. Actually, sa kabatuoran lang, ano ba himuon mo para maluwas? Kundi batunon mo ang dulot sang Diyos, nga amo si Kristo Jesus, nga maghatag sa imo sang kaluwasan. Kaya mo tamalon sinaginbaton mo ang ginhimo ni Kristo para sa imo. Ano po tamalon sa ginbaton? Ginbaton mo siya nga mangin imo manluluwas, nga hindi ka na magsalig sa imo kagalingon, kundi sa iya lamang. Kagliwatan ko sa pagsiling, nga ang tanan nga mga disciples ang Ginoo, ang ila ginatudlo, walay liwang ko di si Lord Jesus Christ. Pero sa kay John particularly, balik ko tayo sa John chapter 1 and verse 1, silindri, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. So, amo ni pamahayag ni John, kag ang iya gina-introduce diri, si Lord Jesus Christ. Kag ang reason ko nga itong antani, para makilala gid naton kung sino si Lord Jesus Christ, kag amoy na mangin mabakod, ang aton pundasyon sa aton kaluwasan.
Nga kung pamangkuton kita nga, siguro mo bala, nga kung namatay ka, mapalangit ka gid. Hindi kaya magsiling nga, depende Depende guro, galing kay ti, daw gadudaman ko kay daw wala ko matuman ang natawag nga kasuguan sang Diyos. So, butang balon nga imo ya pagsalig, bisan kapati ka man sa Diyos, kapati ka man kay Kristo nga siya ang natawo, kaginlansang sa krus nga namatay para bayaran ang atong kasalanan. Pero when it comes sa pagsalig, daw may diferensya. Tuod na yabian, wala ko kalahog kung pamangkuton ko ikaw nga, right now, nakasiguro ka bala, nga kung mamatay ka, mag-upod mo ang Ginoo sa walay katubtuban. I know ina simple lang a question, pero hindi mo na masabat sa matudtuod gid sa imo tigi pusoon kung waay mo na saligan si Kristo Jesus. So pamangkot, nga asaligan mo si Kristo. Sino siya haw? Siya gid bala ang manluluwas, basi may ara pa iban. Tiyo, sa Pilipino, damo yung manluluwas ng Pilipino mo. Ang ila grupo, ang ila reliyon. Tiga masaling isa nga magwa ka na sa inyo reliyon, kay ari sa amuning kamaturan. Bawti daw din nalok na yan, nga daw kamo lang yung maluwas. Kaya kaluwasan niya, why niya labot sa grupo mo? Does it mean kaya hindi kaya nabilong sa niya grupo? Hindi kaya makabaton o kung makaangkon sa kaluwasan? Sa kamaturan lang, actually, bisan wala ka reliyon. Kasubong sa makawat dito sa cross. Sila sa today you will be with me in paradise. Kaya nagtuo siya kay Kristo Jesus mo. Sobrang kaharay ng istorya, hindi mo kinanglan ng grupo Hindi mo kinanglan ng reliyon, agod maluwas, agod mong palangit ka. Si Kristo lang kinanglan mo. Maybe masilingat, nga, pastor, may mga simbahan. At yung purpose ng simbahan niya, agod nga saguron ang mga tumulo, kag ibalik sa pag-alagdan, kag magwali naman sa mayang balita. Apo na ang reason, may bilain ang reason sa iban, pero amo ginakamatuoran kung nga agin punta sa ginong iya simbahan, para may magapadayon sa iya buluhaton, kaya amo ni siyang gitagaan sa Great Commission. But when it comes to salvation, ang kaluwasan niya, personal na niya, kag nagadipindi ina sa imo pagkilala sa Dios kag sa atong Kristo. So sino si Kristo Jesus? Nga asaligan mo gid siya. Diri sa nauna naton nga serye sa pagtuon, kay bangod Dios man siya ang matutuod. Na muna nang naga-divide na da ang pag-intindi sa madamo. Kay para sa iban si Kristo ya, hindi Dios. Tao lang siya. Propeta lang. Di ba mo nang tinunaan tato sa nagliligad? O kasang maybe last time, no? Nga naman ko si Kristo Jesus. Sino ako? Suno sa mga katawhan. Sila sa mga disciples niya. Di ikaw si John the Baptist, si Elijah, si Jeremiah, o isa sa mga propeta. Pero gipamangkot yung mga disciples, sino kuya sa inyo? Di diretso ang sabat sa disciple Si Pedro nagsabat, you are the Christ, the Son of the living God. Na umuna yung saktong sabat, gipamangkoton ka, sino si Kristo Jesus? Nagatuo ka bala nga Diyos siya? Isa na nakabutang nga daan nga madamos na tao nga hindi magpati nga si Kristo Diyos. So si John diri naghambal. Sa bagay kasi sa ibang wala man naghambal si Kristo nga Diyos ako. Well, tuod na, no? Wala ka sa mabasa diri nga claim nga naghambal si Jesus Christ nga I am God. Pero ang nagakatabo diri nga mga kamatuoran sa kabuhi sang Ginoo, kag ang mga witness sa iya, kaya lang alang man nga ikaw ang ma-witness mo kaugalingon, kundi mismo ang Ginoo, sa bagay makita ta ding niya claim nga matutuod gisa nga Dios kung aton nga tun-an lang sa Biblia. So diri in the beginning was the Word, sa ginsuguran among pulong, kag ang pulong diri amo ni si Kristo Jesus. Ang pulong kaupod sa Dios, siyempre kibangod upod siya sa balaan nga may, kasang balaan nga espiritu, so they were together, and the Word was God, kag ining pulong Dios. So, wala na siling diri nga gamay nga Dios, kundi ang pulong mismo, Dios. Kabalo ang word nga God sa Old Testament nga mabasa nimo. Even in the very beginning, the book of Genesis, in the beginning, God. Inang word nga God is in the Hebrew word Elohim, which actually means three strong ones. Amo ginayang butang balon sang God ra kon Elohim. Ang singular sang Elohim is Eli. Amoy na nga sa pagkalansang sang Ginoong Kristo sa cross, wala siya nagsiling niya Elohim, Elohim lama sa baktanay. Kundi siling niya Eli, Eli lama sa baktanay, nga na-refer sa amay. My God, why hast thou forsaken me? Kahit membro man siya sang natawag naton Elohim mo. So maghangup kita sang God, even though ginadebatihan ang Trinity, pero ang God nga ginatawag is plural kung natawag ni mo ng word. God, three strong ones. Hindi siling damo ang Diyos. Isa lang yang Diyos. Kaya may tatlo ka persona. Sa sininga Godhead,
Buta mo sa sina nga gahom. Tatlo sila, way hambal apat o duha. That's why nga ang meaning sang Elohim, three strong ones na refer man ina sa atong Ginoong Kristo. That's why nga sila ni John, si John nga kapati mo nga si Kristo Jesus, Diyos siya, kaya nga aging sulat yan In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ka masiling iyan siling sa akong pastorya, hindi iya Diyos si Kristo, di mo na iya, siling niya sa ibo pastor. Pero ano silingin ni John, kasi iya ang nakaupod gid sang Ginoo, kag nakilala gid siya. In fact, siling rin sa verse 2, the same was in the beginning with God. See? Now, I know, lain maybe yung pagpati ni mo, pero kung hindi ka magpati ka si Kristo Jesus, Diyos, medyo mamroblema ka sa imo kaluwasan. Nga masiling ko na, kaya diri sa Mark chapter 2, no? Diri sa isa kahitabo nga ang mga kaabyanan sang isa ka tawo nga nagmasakit, gindala nilang ilabyan, kagin pa gintunto nila sa babaw sa bubungan, ibagod sa kadawas ang tao, ibuslotan nila ang babaw, ang atop sang balay, ginhulog ang ilang abyan, kagagino na siling diri when Jesus saw their faith. So nakita sa Ginoo ang ila pagtuo, magintingwaan gid nila nga ang ila abyan makapalapit sa Ginoo. He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. So ang Ginoong Jesus mismo na siling, anak, patawaron ang imo sala. But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, why doth this man speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Ti ang mga Parisiyo ng mga religious leaders dira, nga mahambal sa iya nga ginapatawad kung sala mo, Diyos yahaw. Kasi niya gahambal siya sang pagpasipala, verse 7, why doth this man that spake blasphemies? Who can forgive sins but God only? Ti matuod man ang magkapatawad sa sala iya, ang Diyos lang. It means nga kung hindi Diyos si Kristo Jesus, blasphemer siya nga haw, hindi isa iya makapatawad sang aton sala, kung hindi sa Diyos, amo na, kung ang manluluwas ta hindi Diyos, hindi ta maluwas Kaya siling diri sa mga religious leaders, who can forgive sins but God only? Verse 8, and immediately, when Jesus perceived in his spirit that they do so reason within themselves, he said unto them, why reason ye these things in your hearts? Whether it is easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise and take up thy bed and walk, but that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. He saith to the sick of the palsy. Kung maglantaw mo na sa conversation, even though wala man tuod ng hambalag nga Diyos ako, pero siling niya, makapatawad ako sang sala nimo. Kaya kung hindi siya matutuod nga Diyos, hindi siya kapatawad sang sala. So duwa lang kabutang diri sa gitunan naton subong, no? It's either nga Christ is God or he is a blasphemer. Tud na, no? Diyos siya o kung siya ka blasphemer. Last verse na lang sa John chapter 10, diri sa verse 30. Kay naghambal ang Ginoo diri, I and my Father are one. Then, verse 31, the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, and them many good works have I shewed unto you from my Father. For which of those works do ye stone me? The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou being a man, makest thyself God. Sa record sa Biblia, sa sulat ni John, di ba? Ato ang mga Parisiyo na silinga, nga mapatawad yan sala, kay Diyos lang makapatawad sa sala. Insakto, kung si Kristo hindi Diyos, sa ginambal ni Peter, in the beginning, ni John nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung hindi sa Diyos, hindi sa kapatawad sala. Kag nihimo pa siya nga blasphemer. Kag dire sang ginclaim ni Christ nga, I and my Father are one, ang mga Hudiyo nagkuha sang bato, kag ila nga habuyon si Kristo. Sila sang Ginoo sa ila, sa madamo nga butang nga maayo ginhimo ko, din sinatupad nga agin bato nyo ko. Sila sa mga Hudiyo, wala ka namon ginabato, bangod sa maayo mo nga ginahimo, kundi bangod sang imo pagpasipala, nga ikaw nga tawo nagapaka Dios. So, amo nang reason, naging bato nilang Ginoo. So, abyan, ginapangabay ko ikaw nga magtuon sang pulong sang Ginoo. I encourage you to read the book of John and study it. Kay diri sini, ano lang sulat ni John, laging sulat ko ni, para makilala mo nga ining Jesus, amo siya ang Kristo.
Amo lamang ni siya makahatag sang kabuhi nga walay katapusan kung tuuhan mo siya. Bangod siya Dios kag makapatawad sa imong sala. Kay sila nga I and the Father are one. Buta mo ron, isa sila kag pareho sila nga Dios. Hindi sila nga tatlo ang Dios, kundi sa sila nga Godhead Elohim. Tatlo dira sila kay amo nang meaning niya sang Elohim mo. Three strong ones. That's why we believe in Trinity. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero ang inintroduce sa aton rin mga kabyanan, kag ginhambal ko sa imo, ang bahin sa kaluwasan. Kay importante kaayo mo. Kung mamatay ka, nga wala makahimo sang desisyon sa pagkilala, kag pagbaton kay Kristo, imo personal manuluwas, mahamulag kagid sa Dios. Kag ano kasubo sa eternidad, nga wala ang Dios kag mainit niya kalayo. Handaan mo na abyan. Ay no madamo sang butang nga delikado sa ning kalibutan, pero amanan mo gid ang imo kalag. Sining tinion, magpangamuyo ka sa Ginoo. Magpangayo ka sa Amay. Masili ikaw Amay. Patawara ako sa akong mga sala. Kinahinulsulan ko ina. Pagsalamat sa imo pulong nga amoy niya nagatudlo sa akon sa kamaturan nga si Kristo Jesus nga imong bugtong anak makapatawad sa akon sala. Kinabaton ko siya sa hugot sa akong tagipusoon bilang akong personal nga manluluwas kay Ginoo. Abyan kinanglan gid pangayoon mo ini sa Dios. Ako nagapayag lamang sa imo kun diin ka padulong sila tawag naton kabuhi nga walay katapusan kundi mo ini makita ang witness ng Biblia ari ini kay Kristo Jesus. Pero imo desisyon. Hindi ako makadecide para sa imo, wala sa makadecide para sa imo. Bisan ang Dios hindi makadecide sa imo. Ay no may hindi ka panudlo dara ang Dios makadecide sa imo kaluwasan. Pero ti siya naghatag sang gift pagkatapos siya man ang mabaton para sa imo. To kabudlay man sina. Kung ang Ginoo among giver, kita ya duwa lang mahimo ta. Receive it or reject it. It is your choice. And I pray nga makilala mo kay Kristo Jesus. Sa aton nga palain nga pagtuon diri, sa padayon naton nga paghalungkat sa pulong sa Ginoo, kabay nga magtubo ang imo pagsalig sa kay Kristo Jesus nga amo lamang nga matutuod nga manluluwas kag Dios nga makapatawad sa aton mga sala. Liwat yo biyan Pastor pa itabag nga nagapaalam. God bless you.